Good morning po. Hello, Sam. May problema yung mic natin. Nakakapaos. Good morning po sa inyo lahat. For our devotion this morning, buksan po natin ating mga Bibles sa Book of Psalm chapter 40, verses 1 to 3. Psalm chapter 40, verses 1 to 3. Hayaan niyo po nabasahin ko ito in King James Version. Verse 1, I waited patiently for the Lord, and He inclined unto me, and heard my cry. He brought me up also out of the horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings. And He hath put a new song in my mouth, even praise unto our God. Many all see it, and fear, and shall trust in the Lord. Panginoon, maraming salamat sa inyong pong paggabay sa amin sa pagparito sa inyong bahay sambahan. Maraming salamat po, Panginoon, sa aking mga kapatiran na dito ngayon at handa kanilang mga puso at isipan upang sambahin kayo sa Espiritu at katotohanan bilang tugon sa inyong kadakilaan sa aming buhay, sa aming kaligtasan, sa aming Panginoong Kristo. Maraming salamat, Panginoon, sa patnubay niyo sa amin sa pag-aaral ng inyong salita. At muli po kaming humihingi ng inyong gabay at awa sa aming lahat na nandito ngayon for our devotion, na maunawaan po namin ang kahulugan ng mga talatang ito, aklat ni David, at ito po ay maaming maunawaan at ma-i-apply po namin ang aming mga natutunan sa aming mga buhay bilang mga Kristiyano. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Nang si Absalom po na anak ni David ay namatay at natapos po yung matinding laban ni David sa kanya, si David po ay nagbalik sa Jerusalem at muling umupo sa kanyang trono dito po sa kanyang palasyo. At pagkatapos po ng pangyayari ito, dito niya po isinulat itong ika-40th chapter ng aklat ng mga awit or Book of Psalm in English. At sa kanyang pagsusulat, ipinahayag po dito ni David ang kanyang damdamin. At the same time, dito rin po niya ipinakita yung kanyang karanasan sa gitna ng pagsubok at panganib na kanya pong pinagdaanan sa kamay ng kanyang anak. At dito rin po sa chapter na ito, ipinakita po ni David ang kanyang labis na pagtitiwala sa Diyos at ang kanyang pasasalamat din naman sa patuloy na pagiging tapat ng Diyos sa kanya. At kahit na napaligiran siya ng kanyang mga kaaway na nais na kunin yung kanyang buhay, hindi nawalan ng pag-asa itong si David at patuloy siyang nanalangin at humingi ng tulong sa ating Panginoon. At sa kabila po ng pagsubok na kanyang hinaharap, makikita natin sa buong chapter, kung babasahin natin ito, ay pinakita ni David ang kanyang matibay na pananampalataya at pagtitiwala sa plano ng Diyos para sa kanya. At ang kanya pong mga saloobin, yung kanyang mga panalangin sa chapter na ito ay nagpapakita ng kanyang kahandaan, pagiging ready ni King David sa anumang hamon sa tulong at gabay ng ating Panginoon. Alam nyo, ito lamang na ilan sa mga resulta kapag ang kumilos ang Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. We may not understand how God moves, how God works sa ating buhay, but at the end, until we finally realize or until we finally understand everything in God's point of view, we become amazed kung paano kumilos ang Diyos sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Naniniwala ako ng bawat isa ay mayroon pong kanya-kanyang karanasan ukol dito. Dahil kung ikaw po ay isang mananampalataya, naniniwala na ang Panginoon Diyos ay namamahala sa kaganapan ng buhay mo, at ikaw ay naniniwala rin naman na soberanya ang Diyos, you would acknowledge every work of God sa buhay mo. Unlike ng isang pasabihin nating unbeliever, for example, he may live his life and experience such happiness or enjoyment or even deliverance kagaya ng mga nararanasan ng mga mananampalataya, but since hindi niya kilala ang Diyos,
None of them is being attributed to God. Some of them naniniwala na it's just a luck or yung happiness na nararanasan nila ay galing sa kanilang mga sariling kakayahan or anything. There is no acknowledgement, there is no praise, there is no thankfulness in his or their part. Ngunit pagdating sa mga Kristiyano, kagaya po ni David, ang pagkilos ng Diyos ay nag-uudyok po sa atin to praise Him and to continue to trust Him. Kagaya ng ating simpleng mensahe sa umagang ito, God's faithful attentiveness to our cries and His mighty power to deliver us should lead us to trust Him completely and to offer Him our highest praise. Itong mensahe natin ay mas lalo nating ma-appreciate as we continue our devotion this morning. So dalawang bagay po yung nakita natin dito sa awit ni David. Una, the faithful attentiveness of God. Secondly, the mighty deliverance. So tingnan natin how he described these two wonderful works of God sa kanyang buhay. So in verse 1, sabi rito, I waited patiently for the Lord, and He inclined unto me, and heard my cry. Alam niyo, may iba't iba pong klaseng tatay. May mga tatay na sobrang napaka-strong sa kanilang pagpapalaki ng kanilang anak, lalo sa lalaki. Sabihan nila, huwag kang iiyak, bawal umiyak. Real men, sabi nila, kung na lalaki ka, huwag kang iiyak, kung papakita sa akin tumutulo yung luha mo. Ngunit dito, pagdating sa Diyos Ama, iba po. One of the reasons why God loves David so much was because he cries so much. Even in some passages sa kanyang mga sulat sa Psalm chapter 6 verse 6, sabi dito, David, I am weary with my mourning every night. I flood my bed with tears. I drench my couch with my weeping. Ganun din sa Psalm chapter 56 verse 8, put my tears in thy bottle. They are not in thy book. So hindi po talaga mali ang kasabihan na real men don't cry. Ay nabahagian ito nung umattend po kami ng men's fellowship. Malinaw ang kaisipan ng mga iba patungkol sa pagkalalaki, malakas, matipuno, guwaping, yan, matigas, yan yung talagang description ng mundo sa kalalakihan. Pero hindi po ganon. Ang lalaki umiiyak, no? There's nothing wrong with crying, especially if you cry to God. Diba? So sa pamamagitan ng pagtangis o pag-iyak, ay naipapakita natin yung pagiging desperado natin sa kapangyarihan at gawa ng Diyos. Na mayroon tayong matinding pangangailangan sa kilos ng Diyos. We do not care about how much money do we have, how strong we are, or how good we are. Ang tanging gusto lang natin ay kumilos yung Diyos sa ating buhay. This is why we cry to God. Napakaganda pong pagmasdan ng isang tunay na Kristiyano na umiiyak at tumatangis sa Diyos. Hindi ka naman hindi ka sasawayin ng Diyos o sabihin sa iyo, tumigil ka anak, huwag kang iyak na iyak. Hindi po. Hindi ka niya sasawayin, kundi siya po ay nalulugod kapag ikaw ay tumatangis sa Kanya. Ngunit dito sa verse na ito, kaakibat ng pagtangis na ito ay yung pagiging patient natin. Dito naman sa pagkilos ng Diyos. Balikan natin yung verse 1. Sabi ni David, I waited patiently for the Lord. So, waiting is not an easy thing to do. Napakahirap ito, lalo na kapag ikaw ay kagabila lang, naiinip tayo pag matagal mag-serve yung waiter ng ating kinakain, Or kapag ikaw ay na-trap sa traffic, talagang ayaw natin ng traffic, ayaw natin naghihintay. But here, David said, he waited patiently to God. Napakahalaga ng salitang patiently dito, mga kapatid. Maaari ka kasing maghintay sa isang bagay, pero naghihintay ka lang for the sake of waiting. Dahil wala kang choice, kailangan mong maghintay. But waiting patiently is in another level because it shows what's inside your heart. Iba po kasi yung isura ng taong naghihintay na naiinip sa taong naghihintay
ng matyaga. So, and take note mga kapatid, yung sitwasyon ng paghihintay ni David sa pagkilos ng Diyos ay hindi po ito basta-basta. Remember, buhay niya yung pinag-uusapan dito. Laban po sa kanyang sariling anak. So habang nakakaranas ng pagsubok si David sa kamay ng kanyang kaaway, siya po'y tumatawag sa Panginoon at di naman agad-agad yung tugon ng Panginoon sa kanya. So the reason for this is so important for us to hear ay para maunawaan po natin that we cannot draw deadlines sa Diyos. Na gusto natin, ito yung gusto nating taon o oras ng pagtugon sa Diyos. We cannot draw deadlines to God. May different timing ang Diyos. Sometimes you want to do it instantly. But God has other purposes. Hindi po genie in the bottle. In the battle ng Panginoon. No? Kung gusto natin ay biglang instantly makukuha natin yung gusto natin. So, after maghintay ni David ng may katyagaan, sabi niya rito, and he inclined unto my ear. So the word incline here means to bow down, or bend forward, or to hearken. Ito'y ginagawa kapag may gusto kang pakinggan doon sa sinasabi ng kausap mo. Binabaling mo yung tainga mo. Ito po yung idea nito. And heard my cry. So nagpapakita po ito ng katotohanan that God is faithfully attentive to our cries. Nakikinig siya. Hindi po katulad ng Diyos ng mga propeta ni Baal nung sila ay tumangis sa kanilang Diyos-Diyosan. Sila ay to the point na talagang sinaktan nila yung mga sarili nila, pero hindi pa rin sila pinakinggan. But the God of Elijah, the God of David, and also our God, hears our cry. Napaka-attentive ng Diyos sa pagtangis ng kanyang anak. Nung bata ako, nag-iisip ako, paano kaya pag sabay-sabay nag-pray yung mga believers? Marinig kaya ng Panginoon to? So yun yung question ko nung bata ako. Now, when I grow up and studied the Word of God, mas lalo akong na-surprise. Dahil hindi lang pala basta naririnig ng Diyos sa mga panalangin ng mga Kristiyano, kahit sabay-sabay pa sila mag-pray, but He even knows their prayers bago pa man nila ito banggitin. So that is more surprising for me. Mas lalo akong namangha sa kapangyarihan ng Diyos, how omniscient He is, how powerful our God is. Kaya ang tanong po sa atin, kailan ka uling tumangis sa Diyos, kapatid? Gaano mo pinahalagahan ang oras ng pananalangin sa Diyos? God is faithfully attentive to our cries. The reason for it is not because we are greater than others or we are more special than others. But because there is someone, mga kapatid, provided us an access. Ito yung reason kung ba't tayo nakapag-pray. We have an access. And that was provided by our Lord Jesus Christ. He made it possible for our prayers to be heard. Kaya tayo naririnig ng Diyos. Kaya taimtim tayong pinapakinggan ng Diyos ay dahil sa kanyang kaisa-isang anak na namatay sa krus ng Kalbaryo, na namamagitan sa atin at sa Kanya. Christ intercedes us on our behalf. He is the mediator between God and us believers. His death and resurrection provide us with an access to God. At makakalapit po tayo ng may kumpiyansa sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya wag po nating sayangin ang pagkakataon na mapakinggan tayo ng Diyos. Hindi lahat ng tao po ay may access sa Kanya. Ang pananalangin ay pribilehiyo po natin. Ang pagtangis ay pribilehiyo sa Diyos at biyaya sa atin, mga mananampalataya. And lastly, the mighty deliverance of God. Makikita natin dito how David described it. Sabi niya, He brought me up out of an horrible pit, out of a miry clay, and set my feet upon a rock, and established my going. So very interesting yung sinabi ni David dito about horrible pit. Sabi ni David, kung ano yung hindi sinabi ni David yung exactly na kung ano yung pagsubok dito or hukay, except it was described as horrible, or pit of destruction sa ibang version, or miry clay. Sabi ng ibang scholars, ito daw ay tumutukoy sa kaaway ni David. At yung iba naman ay ito daw ay physical illness or some emotional distress or depression
No? Katulad ng sinabi ni Apostle Paul na thorn in the flesh. Okay? Hindi rin natin alam kung ano yon. Si David po, kahit siya po ay hari, he is not exempted from trials in life. So we can relate to him. Gumamit si David ng dalawang adjective dito mga kapatid, horrible and mighty. So these words are not to describe something good. Ito po ay description ng something unpleasant, yung hindi kagandahan. So nakakasiguro tayo 100% that he is in unpleasant, distressful, sorrowful situation nung naiisip niya ito. Sa hukay, meron niyang makapal na putik. Nahihirapan ang isang tao na umakyat sa ground kahit anong effort niya dahil madulas at malambot ang putik. So not only God hears our prayers, but here, He responds to it. Sabi nito, and set my feet upon a rock, and establish my going. Sabi ni David, pinahintulutan siya ng Diyos na makalakad na parang nasa matibay na lupa. So hindi lamang siya inihatid ng Diyos sa ligtas, kundi sinigurado ng Diyos na wala ng panganib sa kanyang lalakaran at hindi na siya lulubog sa putik. Now mga kapatid, this is the response of God from David's prayer. This is how God delivers His people. Sa ganitong klaseng panganib, ang maaaring tumulong lamang sa iyo ay yung may kakayahang tumulong. Sad to say, meron akong video na panood. Sa video na to, ang nangyari, may isang babaeng nalulunod sa agos, na matinding agos ng batis. Merong isang tao na nag-rescue sa kanya. Ang problema, yung nag-rescue yun, nalunod din. So dalawa silang nalunod. But mga kapatid, God's rescue and deliverance is different. It is a mighty deliverance. Ito po ay saklolo na may siguradong kaligtasan. Ito ay saklolo na walang pangangamba na baka pumalya yung saklolo. Hindi po. Kapag ang Diyos ay sumaklolo, kagaya ni David, He will set our feet upon a rock. Ito ay katulad ng pag-rescue sa atin ng Diyos sa ating kasalanan. When He gave His only begotten Son to die on the cross, sigurado yung salvation na dala-dala ni Kristo. At imposible na makuha ang matangay ito ng sinuman dahil ito pong kaligtasan natin ay nasa pinakaligtas na pag-aalaga. Napakinggan ko yung isang mangangaral, sabi niya, ang kaligtasan natin ay na kay Kristo at inilagay sa kamay ng Diyos Ama at sinelyuhan ng banal na Espiritu. Therefore, walang sino man ang may kakayahan kunin ang kaligtasan ito. Mga kapatid, dapat tayong mapalalahanan ang bawat pagkilos ng ating Panginoon ay nakadepende po sa kanyang karakter. Ang kanyang saklolo o deliverance ay nakadepende sa kanyang attributes. Since God is all-powerful, He will act as an all-powerful God. And since God is sovereign God, He will act as a sovereign God. And ano ba yung ginagawa ng isang all-powerful at isang sovereign God? Ano yung kanyang gawin? He can do everything. Everything. He can do everything. Then if God can do everything, sino o ano ang makakapigil sa kanyang deliverance? Wala. Totoo na kung tayong mga tao, kapag may pinagdadaanan po tayo sa buhay natin, maaaring magdulot sa atin ito ng pagkalimot sa katangian ng Diyos. But the Word of God and the testimonies of the people, kagaya ni David na binasa natin, remind us about who He is. But the Word of God, at sa mga oras na ito mga kapatid, let us take advantage this opportunity for you to be reminded that God is all-powerful, that God is sovereign, and He is willing to deliver you from horrible, from miry pit that you are into sa buhay mo ngayon. Gaano man kaputik, gaano man kalalim, gaano man kadilim ang sitwasyon mo ngayon kapatid, maaari kang umiyak sa Diyos. Maaari kang tumangi sa Kanya. He will mightily deliver you. He will make your steps secure. And in verse 3, ito yung dapat na humantong sa mga Kristiyano. Upon experiencing God's faithful attentiveness and mighty deliverance. Ito yung resulta dapat sa atin. Sabi ni David,
And he put a new song in my mouth, even praise unto our God. Many shall see it and fear and shall trust in the Lord. This is the inspiration of our message this morning. God's faithfulness or God's faithful attentiveness of our Christ and His mighty power to deliver us should lead us to trust Him completely and offer Him our highest praise. Ito po yung normal na resulta ng kadakilaan ng gawa ng Diyos sa ating buhay. Ang isang tunay na mananampalataya na nakaranas o makakaranas ng patuloy na gawa ng Diyos ay magpapatuloy sa kanyang pagpupuri at pagtitiwala sa Diyos. Mga kapatid, God is faithfully attentive to our prayers. Parati nating naririnig sa mga ngaral that sometimes God answers yes pag ito'y align sa kanyang kalooban, no pag hindi align sa kalooban ng Diyos, and not yet sa prayer natin kapag hindi pa tamang oras o tamang timing sa Diyos. But He always hear our prayers. Nais niyang maging align ito sa kanyang kalooban. And we should also not forget that God is our greatest deliverer. Saan mang bangin ng buhay tayo mapadpad, laging nariyan ng Diyos upang sumaklolo sa atin. It is proven sa atin individually, and it is also proven sa ating iglesia. So, we may experience downfall sa mga nakaraang panahon ng ating iglesia, but God hears our prayers. And He is willing to deliver us. Kaya individually, bilang mga Kristiyano at bilang iglesia, patuloy tayo magpuri at magtiwala sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, napakabuti ninyo sa aming buhay. We praise and thank you, Lord, for being attentive sa mga panalangin at pag-iyak namin sa inyo. Salamat din po sa mga panahon na kami ay niligtas nyo sa bangin ng mga aming buhay sa panganib at ganoon din sa problema aming mga dinadanas, Panginoon. Lord, help us to trust You and help us to praise You continually sa aming buhay at nawa, Panginoon, malugod kayo sa aming buhay at mabigyan namin kayo ng kaluwalhatian. Palain Niyo po, Panginoon, ang mga susunod naming gawain sa araw na ito, especially ang aming confirmation mamaya. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Kristo. Amen.